Napakalaking sprocket pero halimaw. Pag umabot tayo ng 1,000 like, ikabit natin to sa ating pula. At uli. Woohoo! Diba? At pabutin nyo ng 1K at isasalpak natin sa single. Akit tayo ng Atok Benguet. Akala ko pangakyatan lang. Mararamdaman mo yung pagbabago pag nag third year ka na. Yan, third year na tayo guys. O tara, hataw tayo. Yan, third year pala. Ito, fourth year. Akala mo fifth year na eh. Woo! Ay, grabe. Chef Motok sa likod ko, ride safe, always, yeah. Alright, so bago tayo magsimula, disclaimer lang guys, lahat ng sasabihin natin dito ay nakabase lamang sa paggamit natin sa motor natin. So itong motor natin ay 10 years na, no? Ito yung 2016 model na TMX. Kung mapapansin nyo, halos luma na yung mga nakakabit dahil stock pa rin ito. Guys, dumating na nga pala yung nire-request ninyong ipalit natin na sprocket. Sprocket set ito. Kakaiba to kasi hindi ito yung 428 na nakasanayan natin. Ito yung isasalpak natin sa TMX natin. Bigat niya. Grabe sa pagkakabalot si Sarah. So, buksan na natin. Ito yung matagal nang sinasabi sa atin. Nasubukan daw natin ito sa ating TMX. So guys, ito na nga yun. Kung mapapansin ninyo, yan nakalagay, SK Genuine. At number 38, number 12. So, hindi ito yung sinasabi kong nakasanayan natin na 428 dahil kung mapapansin nyo malaki siya at maluluwang din yung kanyang gatla. Ito. Pati yung ating chain ay 520. Buksan natin tong sprocket guys. Yan. Ito guys ay isasalpak natin sa naka-sidecar. Pero tignan nyo yung difference nilang dalawa ng stock. Check natin kung gaano kalaki. Ito hindi ko pa ginagalaw itong mga sprocket na ito. 2 years na yan pero hindi natin siya masyadong ginagalaw. Yan, kung papansin ninyo, parang mas makapal pa to. Mas makapal. Kalaki, grabe oh. Sakto naka 155 hub yung ating TMX 125. So mas mabigat kasi yun kaysa dun sa stock na hub natin at mas malaki. So mukha naman siyang plug and play. Hanapin natin mamaya yung isang sprocket ko na napaglumaan. Yan guys, so nahanap natin yung napaglumaan natin na 44 teeth 428 at ito yung
38 teeth, pero 520 siya. Swak na swak yan, oh. Parehas, pero kumbaga mas malaki, no? So, mas maikli yung ikot. Maganda dyan, mas maikli na yung ikot dahil dito sa mga ngipin niya. Tingnan nyo, guys. Tapat natin. Yan. So, hindi talaga siya pareho kasi kung ipagpapantay mo yan, yan. Nakita nyo? Hindi talaga siya pantay. Ibang-iba yung 520. So, kakabit natin to sa ating TMX 125. Titignan natin yung kanyang performance. So, ang gamit natin ngayon ay 1548. Wala naman tayong reklamo sa 1548 performance dahil patag yung ating dinadaanan dito at matraffic. Ang gusto ko lang dito masubukan is yung performance ng 520 pagdating sa kargahan. Yan. So, sa magtatanong kung nga ba ito nakuha, is dito nyo matatagpuan. Ang Mariano Brothers. Sikat na sikat to ngayon sa mga ibang lugar, lalo na sa mga akyatin. So, check natin yan bukas. Pakakabit na natin yung performance. At i-compare natin kung ano yung pinagkaiba ng 1548. 1548 dito sa 1238. Alright. Alright, so good morning. At ngayong araw ay tutuloy na natin yung ating pagpapagawa dito sa ating sidecar. Ayan, papakita ko yung sidecar natin, guys. Yan. So, ito yung bagong sidecar natin. Ang gamit nating sprocket na nakakabit dyan ay ang 1548. So, papaayos natin itong front suspension niya dahil medyo malambot na. And then, papalit na natin yung 1238 na 520. Ano pa ba yung papaayos ko dito? Ito medyo may tagas. Ganyan ang itsura niya, guys. Papalitin tayo ng gulong sa harap. Kunin lang natin. Alright, so ito na yun, guys. Dadali natin. So papalit tayo ng gulong sa harap na size 70/80 by 17. Tapos yung set ng 520. So kahit malaki siya, ibig sabihin isang ikot ng 428, guys. Etong 520 is kalahati. So titignan natin yung performance niya once na naikabit na dito. At malalaman ko kung ano ba yung kanyang pagbabago. Disclaimer lang, guys. Lahat ng sasabihin natin dito ay nakabase lamang sa paggamit natin sa motor natin. So itong motor natin ay 10 years na, no? Ito yung 2016 model na TMX. Kung mapapansin nyo, halos luma na yung mga nakakabit. So lahat ng mababanggit natin dito ay mga sprocket na mga ginamit ko lang, no? Gaya ng 42, 44, 45, 48 habang tayo naka sidecar. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga matagal na ginamit ko na sprocket, ay 45. Naka-steady tayo sa 15, pero yung sa likod nagtagal ako sa 45. May taon, isang taon ko rin gamit ang 45, guys. Pero no, nagpalit tayo na sidecar, parang nahirapan yung 45, no? Lalo nagpalit tayo ng hub ng 155. Pakiramdam ko pag yun ang gamit ko, nabibitin siya. Meron siyang dragging, no? Parang hirap hilain, no? Kaya tayo nagpalit na 48 dahil nga ang
gamit natin ay kolong-kolong na kung minsan mayroon tayong mga dalang mga mabibigat. So base sa paggamit natin ng 1548 ay konting piga mo lang, no? Kahit mayroong karga yan, hindi siya nahihirapan. Dito sa lugar namin hindi kailangan ng top speed dahil dito puno ng traffic. Kaya susubukan natin itong 1238 na 520. Titingnan natin mamaya po ano yung pagkakaiba niya ngayon sa 48. So i-update ko kayo mamaya kung ano yung magiging performance niya, no? Mapapansin natin kung ano nga ba yung pagkakaiba. Although sinasabi nila na 520 na sprocket eh mas magandang gamitin pagdating sa akyatan. Pero dahil dito wala namang akyatan, wala namang bundok dito kailangan pa natin bumiyay na 1 oras para makarating sa bundok. So balitaan ko kayo mamaya guys kung naikabit na. Ayan guys, so naikabit na natin yung ating 1238 na 520 sprocket combination. Yan, kung mapapansin nyo, mas malaki tignan, no? Kahit na yung mismong kadena, malaking tignan. Dito naman, titignan nyo, halos dumikit na dito sa, pero may inch pa naman dito sa ating chain cover. So try natin ihataw at bigyan ng comparison sa ating dating gamit na 1548 na 428 sprocket. So andito tayo sa mismong highway. Ito lang yung pinaka-highway dito pero hindi tayo madalas dumaan dito Akala ko pangakyatan lang. Mararamdaman mo yung pagbabago pag nag third gear ka na. Third gear na tayo guys. O tara, hataw tayo. Yan, third gear pala. Ito, fourth gear. Akala mo fifth gear na Woo! Ay, grabe. Napakalaking sprocket pero halimaw. Yan, so nasubukan na rin natin siya sa kargahan. Sakay tayo ng 4 na tao. At nung una, kinukumpara ko siya sa 1048 sa kargahan. Dahil dito naman sa amin hindi mo talaga kailangan ng hataw. Sa 1545 malayo. Malayo. Hindi medyo alanganin ng
1545 pag overtake. Ikot na tayo. Sa 1548 naman, nung una, akala ko halos parehas lang. Pero masasabi kong malayo talaga kung idadaan mo sa Hataw. Ibang-iba siya pag nag-full throttle na. Akala mo mabibitin ka pero meron pa pala siyang ilalabas. Dahil matagal-tagal tayong gumagamit ng 1548. At dito sa kalsada na to, hindi mo mahahataw yung 1548 na 428. Yan guys, naka 5th gear na tayo. At pipigay na natin guys. Ayan o. The more na pinipiga mo. Lang yan. Napapaisip ako kung pwede ba itong ikabit sa ating single. Pag umabot tayo ng 1,000 like, ikabit natin to sa ating pula. Ayan na, hindi na tayo bumelon, naka-fifth gear na tayo mula kanina. So hindi na tayo kumuha ng buwelo sa third gear hanggang mag-fifth gear. Talagang kayang-kaya niya makabuwelo. Ayan, sa mga naka 520 dyan, sa mga nakasubok na ng 1238, comment down below. So ang masasabi ko, akala ko is pangkargahan lang. Dahil dito naman hindi ko kailangan ng talagang power. Dahil puro traffic dito. Mas kailangan ko yung buwelo. Lalo pagkargahan. Ayan, kaya tayo nag 1238 na combination. Hindi para umataw. Pinili natin tong sprocket na to para sa kargahan. Lalo na siguro pag nag 36 tayo guys. Pag sinubukan natin mag 36. Ata uli! Woohoo! Ah, diba? So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pabutin nyo ng 1K at isasalpak natin sa single. Akit tayo ng Atok Benguet. Mabush!